Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Narito po muli tayo sa programang Biyaya sa Pagkaaga. Dito lamang po sa DWLB BBS FM 91.1. So, ngayon po ay June 27 at malapit na naman matapos ang buwan ng Hunyo po. So, ang bilis ng panahon. Parang nagmamadali ang panahon natin. So, again, June 27, isang pagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po pala ay ang iyong lingkod, John Mark Francis po. Patuloy po tayo sa umagang ito. Good morning po sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig sa ating mga kamanggagawa, mga Omni Pastors. Good morning po. Nawa po ay nasa mabuti at masaya palagi ang iyong kalalagayan. So good morning po sa lahat. And of course, ang ating kapamilya, saan mang po dako naroon dito sa Bicolandia, sa Iriga, sa Lupi, at yung sa kapamilya na ng aking ama nasa Partido area. So good morning po, nawa po ay kayo po ay mabuti po. And of course, good morning kay Sir Stephen sa ating technical side. Isang magpalang umaga po sa lahat. Nawa ay tayo po ay masiglas sa umaga ito. Bagamat kagabi ay medyo maulan yung panahon, pero ngayon po ay maganda yung natin, yung umaga. So tayo po muna ay manalangin para po sa pagpapatuloy natin sa umaga ito. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos ng buhay, makapangyarihan sa lahat, yung malapit kami, nagpupuri, pasalamat sa inyo. Patuloy po, O Diyos, na sa pagkakatiwala ang umagang ito. Salamat po, Panginoon, na kalakasan ng pisikal na yung pinagkaloob, at kapahingahan, Panginoon. Muli po, O Diyos, sa iyo tinataas, Panginoon, ang programang ito. Patuloy, Panginoon, at magpalain, Panginoon, ang bawat kinig o manunod man, Panginoon God, sa mga ito. Patuloy po, O Diyos, na sa iyo katiwala, Panginoon, at ikaw, Panginoon God, ang patuloy na mapapurihan, mapasalamatan at madakila, Panginoon God, sa programang Biyaya sa Pagkaaga. Salamat po muli sa pagkakataong ito, Panginoon God, nawa ay patuloy lamang gamitin ng iyong lingkod para daluyan ng iyong pagpapala, especially, Panginoon God, sa iyong salita na aming pakinggan, ipabahagi, Panginoon God. Muli po, Diyos, mangusap ka at patuloy kang maitaas sa buhay ng bawat isa, Panginoon. We thank you and we glorify you. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So, muli po isang magpalang umaga. At ngayong umaga po ay pag-uusapan po natin ay nasa Old Testament, sa Lumang Tipan, sinasabing Lumang Tipan. Pero muli po ay isang mapagpalang umaga po sa ating mga kakabukas lang or kakagising lang at nagkakape na sa mga oras na ito. At of course, muli ay pagpalain kayo ng Panginoon sa napakagandang umagang ito. Ngayon po ay ang pag-usapan po natin is about dito po sa Psalms chapter 27 verse 14. Ang sabi po dito, basahin ko po sa ESB. Ang aking Biblia po sa mga ito ay ESB. ESB. So, sabi po dito, wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord. Yun po yung pag-uusapan po natin about, sabi nga, is yung attitude upon waiting on the Lord. Ano po yung attitude natin habang tayo naghihintay sa Panginoon. Habang ang Panginoon ay, sabi nga, minsan parang hindi nagsasalita, minsan ay parang walang kibo sa atin. Pero ang sabi ng Psalms dito po sa ating pag-uusapan, again, sabi po dito, wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord. So napakaganda po nitong
passage natin. Kumbaga, sa lahat pong pakinig ngayon, ano man yung sitwasyon natin, ito po yung ano man yung kalagayan natin sa panahon natin ngayon. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng psalmist dito or sa buhay ni David, ang sabi po dito ay tayo maghintay daw sa Panginoon. Tayo ay sabi mo magpakatatag. Take courage, let your heart take courage. Tayo ay patuloy lamang na sa Panginoon maghintay. Ito po yung ano ba yung matututunan natin dito sa sinabi ng Psalmist na to. Sa Psalms chapter 27 verses 14. Bagamat may babanggitin din po ako. Hindi lang yung sa verse 14, kundi yung buong chapter 27. Sa lahat ng nakakarinig natin sa umagang ito, sa nawa ay kung nakakapagbukas din kayo ng Biblia, mas maganda. At sa lahat, of course, yung mga nasa mga trabaho na or minsan kasi may mga tagapakinig tayo na nasa mga palengke. So good morning po sa lahat ng nasa mga lugar na ng kanilang trabaho at pinili pa rin na ibuksan ang kanilang mga radyo para makinig. At nawa po ay sabi nga pagpalain kayo ng Panginoon habang kayo nakikinig sa inyong mga ginagawa. Dito po sa Psalms and even yung sa Proverbs at sa ibang mga libro dito po sa Biblia ang pag-uusapan natin, may mga makikita talaga tayo na command na sabi nga ay to wait on the Lord. Hindi lamang po ito dito sa Psalms chapter 27 verse 14 yung word na to makikita natin. Marami pa po tayong makikitaan na nagko-command sa atin na wait for the Lord. Pero ito yung Psalms nga na binasa natin is napakaganda. Wait on the Lord. And sa King James kasi, be of good courage and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Yun po yung pagkakasalin sa King James Version. So baka ang iba ano ba yung mga ito po yung mga version lang ng mga Biblia. Minsan may Tagalog, minsan nga may mga Bicolano pang mga Biblia pa rin. So inaano lang po natin. Pero yung patient and confident sa ating Panginoon, yung pagtitiyaga or yung confident natin na magtiwala or yung pagiging matatag natin sa pagtitiwala sa Panginoon. Ito po yung sabi nga yung central na idea dito sa exhortation ng wait on the Lord. Ito po yung sabi nga pag makapasensya, mahabang pasensya, at mayroon tayong confident, mayroon tayong talagang pagtsatsaga na maghintay, na pagtsatsaga at pagtitiwala sa ating Panginoon. Ito po yung kabuuan or central exhortation or ito po yung pinaka-idea ng word ng Panginoon na wait on the Lord. So the entire chapter 27 ng ating binasa, ito po ay prayer ng sabi nga prayer to God for help. So ito po ay si David po ay sabi nga parang nananalangin sa Panginoon para siya ay tulungan. Pero napakaganda po na illustration ito ng isang naghihintay sa Panginoon. So ito po yung Psalms kasi may magaganda talagang mga lines dito. Magaganda yung mga salita dito. Ito pong si David ay nag-i-express ng tunay niyang pananampalataya. Nag-i-express ng kanyang tunay na pananampalataya at yung sabi nga kanina is yung pagiging courageous niya or pagiging matatag niya sa pagtitiwala sa Panginoon. Authentic na pananampalataya at matatag na pagtitiwala. Sabihin, hindi talaga matitinag yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kaya napakaganda pong maintindihan o maunawaan po natin ang salitang wait on the Lord na nakabase din sa ating sabi nga tiwala natin na tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon at nag-expect na sabi nga ang Diyos ay ililigtas din tayo. Ililigtas at sasamahan tayo sa oras ng kagipitan. Yun po yung sinasabi dito sa Psalms 27. Sabi ka po kanina, a prayer
God for help. So ito po yung sinasabi ng Psalms 27. Sa unang-una, sabi ko nga po kanina, ang title natin is Attitude Upon Waiting sa Panginoon. So attitude po upon waiting. Ano ba yung dapat nating ugali habang naghihintay tayo sa Panginoon? Una, we can see dito sa chapter 27 na ang unang kailangan or ang dapat na attitude natin habang tayo naghihintay sa Panginoon, na sabi nga, ito pong kay David, ito pong naisulat dito is a prayer for help. So kanina din nabanggit ko kung kumusta po tayo, kung ano man yung struggle natin sa buhay, kumusta po yung sitwasyon natin sa buhay, ano man po yung pinagdadaanan natin. Ang unang kailangan natin sa paghihintay sa Panginoon, na alam ko po tayo ay nananalangin din, natulungan tayo ng Panginoon. Pero ang unang dapat mayroon tayo is, kagaya din po ng nabanggit kanina dito sa ating unang mga nasabi, is yung habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, we should trust Him. Again, unang dapat natin maging attitude sa paghihintay sa Panginoon is we should trust Him. Dapat tayo po ay maniniwala sa Kanya. Tayo po ay magkaroon ng tunay na paniniwala sa Kanya. Dapat matatag yung paniniwala natin sa Kanya. And again, itong kay David, in-express niya lang. In-express niya, inihahayag sa atin yung confidence niya sa Panginoon. Yung confidence niya na tutulungan siya ng Panginoon. And sabi po nga dito sa Psalms 27 verse 1 and 2. Basahin ko po. Sabi po dito, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" And verse 2, "When evildoers assail me to eat up my flesh, my adversaries and foes it is they who stumble and fall." So, tingnan po natin yung pagtitiwala ni David sa ating Panginoon. Na talagang sabi nga, the Lord is my light. Siya po yung liwanag. Siya yung tutulong. At sabi nga, yung salvation and stronghold. And ito po yung masasabi na yung pagtitiwala ni David ay nakakaalis o nakakataboy ng feeling ng takot at yung despair or yung kawalan ng pag-asa. Dapat ganun din po tayo. So habang po tayo naghihintay sa ating Panginoon, dapat nagtitiwala tayo sa Kanya, at yung pagtitiwala na yon ay ito po yung aalis sa atin. Maalis sa atin yung takot, maalis sa atin yung kawalan ng pag-asa. So habang inihintay natin kung ano yung gagawin ng Panginoon sa atin, ano yung sagot ng Panginoon sa panalangin natin, dapat po ay patuloy tayo 100%. We should trust Him. So again, we should trust Him upon waiting sa ating Diyos mismo. So dapat mawala na sa atin yung takot, mawala sa atin yung kawalan ng pag-asa if you truly believe ang ating Panginoong Diyos. So paano ka magtitiwala sa Panginoon kung hindi ka talaga nananampalataya sa Kanya? So kung hindi ka talagang, sabi nga ay 100% na yung puso mo nasa Panginoong Diyos. So sa lahat po ng ating tagapakinig, nasaan man po tayo sa mga oras na to, o ano man po yung kalagayan natin, struggle natin sa mga panon natin, sa ngayong sitwasyon natin. So kung kayo po ay nanalangin at ang feeling natin wala pang sagot ang Panginoon, ito po yung isang bagay dapat na attitude natin na mayroon tayo. Unang-una, we should trust Him fully. 100%. We should trust Him fully. And number 2, dapat po natin na attitude. So inaano lang po natin, sana po sa ating mga tagapakinig ay nakakasunod po tayo. And so ito pong number 2 po natin, upon waiting sa ating Panginoon, ano yung dapat natin ginagawa? Ang sunod po natin na attitude or ugali na mayroon dapat tayo upon waiting sa ating Panginoon is we should seek
Him. Dapat po natin siyang hanapin, siyasatin, dapat po natin siyang patuloy. Paano natin masasabing, paano po natin masisik ang Panginoon? Again, nandito po sa atin. Alam ko po lahat po tayo may access na sa salita ng Panginoon. Nasaan man po kayo, mayroon na po kayong mga access sa salita ng Panginoon. Ito po yung Biblia na pinag-aaralan natin. Ito po yung salita ng Panginoon. So, napakadali na para mahanap natin ang kalooban ng Diyos sa atin. Upon seeking, upon waiting sa ating Diyos, we should seek Him. Ano ba yung kalooban ng Diyos sa akin? Kagaya din po ni David na pinaparating niya lang sa atin. Yung kanyang paniniwala, yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Ay sabi nga sa verse 4, one thing have I asked of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. So, dapat siyasatin din po natin ang ating Diyos. Hanapin po natin ang ating Diyos. Alamin po natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin upon sa paghihintay natin sa Kanya. So, bagamat tayo pong mga tao, habang naghihintay, minsan ang iba ay nabubugnot. Walang pasensya sa paghihintay. Masyadong ang tagal naman ng ating Panginoon, wala pang ginagawa. Kaya minsan tayo po ay gumagawa na ng sarili nating kaparaanan para sa sitwasyon kung anong mayroon tayo. Pero yung again sinasabi ng Biblia, we should seek Him. So, sa panahon po natin ngayon, pwedeng tayo pong mga Pilipino, tayo pong sa mga nakapagpakinig po natin, may kalayaan po tayo na basahin yung Biblia natin. Basahin at malaman through the Holy Bible yung kalooban ng Diyos sa atin. Yung salita ng Diyos sa atin ang magsasalita mismo kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin. So, napakaganda ng dapat sa pagsisik natin sa Panginoon ay dapat talaga mayroon unang-una yung trust natin sa Diyos. As we trust Him, we should seek Him. As we continue sa ating paghihintay sa ating Diyos, sa pagkilos niya sa atin, dapat sinisiyasat natin yung kalooban ng Diyos sa atin. Hindi yung, sabi ko nga po kanina, ay nabubugnot na tayo sa kakahintay, kaya gagawa na lang ng kaparaanan, sariling kaparaanan. Pero yung nagawa nating kaparaanan, hindi pala yun ang kalooban ng Diyos sa atin. So, lalo tayong mahihirapan. So, hindi lamang po ito, sabi nga, ay para lang sa mga, Kristiyano o mananampalataya, kundi sa lahat po. Gusto ko pong i-relate natin sa lahat ng ating tagapakinig na ang Diyos ay hindi nagtatangi sa Kanyang tutulungan. Ang Diyos ay hindi nagtatangi sa Kanyang tutulungan. Pero dapat siyasatin po natin ang ating Diyos. And number 3, as we wait upon the Lord, dapat mayroon tayong attitude of prayer. Yun po yung pangatlong attitude natin. Dapat mayroon lagi tayong nasa mood of prayer. As we seek Him, dapat we should have a prayer attitude. Prayerful attitude. So, dapat, sabi nga dito po sa binasa po natin, si David ay mayroon siyang eager expectation na may gagawin ang Diyos sa kanyang dalangin, sa kanyang sabi nga ay pakikipag-usap niya sa Panginoon. So we should have this attitude of prayer. So as we wait upon the Lord, we should trust Him, and as we trust Him, we should seek Him, and as we are seeking ang kalooban ng Diyos sa atin, we should have this prayer attitude. Ano po yung prayerful attitude na mayroon dapat tayo? Dapat lagi tayong nasa mood ng pananalangin. Saan man po kayo naroon? Kaya nga po na kanina, baka yung iba ay nasa kanila ng mga trabaho din. Nasa market o kung saan man tayo.
habang sinisiyasat po natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, dapat yung puso natin, yung kaisipan natin, yung spirit po natin ay nasa mood of prayer. Laging nasa mood ng pananalangin. Sa verse 11, ang binanggit po dito, teach me your way, O Lord, and lead me on a level path because of my enemies, and give me not the will of my adversaries, for false witnesses have risen against me, and they breathe out violence. So yun po yung natin, dapat siyasatin po natin, or yung sa pagsiyasat po natin sa Panginoon, mayroon tayong prayerful attitude. Yun po yung dapat natin na mayroon tayo. And as we wait sa Kanya, dapat mayroon po tayong confident expectation na may positive result. Na may yung Kanyang kalooban, man po yung gusto niyang gawin para sa atin. That's the positive result for us. Kasi sabi nga, ang Diyos ay alam kung ano yung mangyayari sa iyo mamaya, bukas, at sa mga susunod na araw. So, kung ano man yung kalooban ng Diyos, ay dapat mayroon tayong positive expectation sa kalooban ng Diyos sa atin. So, paano po tayo magkakaroon ng expectation na to kung sabi ko ay hindi natin kilala ang ating Diyos? Dapat po natin makilala talaga natin ang tunay na Diyos sa buhay natin. Na ano ba yung kaya niyang gawin sa buhay natin? Ano ba yung kaya niyang ibigay sa atin? Ano ba yung mga dapat niyang gawin sa atin? So dapat kilala po natin ang ating Diyos. So we must have this confidence na kilala ko ang Diyos ko, kilala ko ang Diyos na aking pinapanalaginan. Kaya alam ko na may gagawin ang Diyos sa akin. Dapat yun po yung isang attitude natin. Na dapat kilala po natin. So those who wait sa Panginoon na di kilala ang Diyos, malamang at sa malamang magpifail at magpifail tayo. So dapat kilala po natin ng lubusan ang Diyos na ating pinapanalaginan. At kilala po natin ang Diyos na ating sinisiyasat. At kilala po natin ang Diyos na ating pinagtitiwalaan. Dapat magkaroon tayo ng tunay at malalim na relasyon sa Kanya para kung ano man yung mangyayari sa atin, sa ating buhay, we could trust Him, we could seek Him, we have this prayerful attitude, and mayroon tayong expectant heart that He will do something for us. Sa ating paghihintay sa Kanya, dapat mayroon tayong expectant heart that whatever yung kalooban ng Diyos sa atin, that is the positive result for us. Kasi yung kalooban niya is the best na dapat mangyari sa atin. Bagamat tayo ay may mga kaloobang gustong gawin or may mga desire tayong gustong gawin, pero yung kalooban ng Diyos sa atin, yun po is masasabi kong positive result sa buhay natin. Kasi alam niya kung ano yung mangyayari sa atin sa buong hapon, sa buong araw, sa buong magdamag or sa mga susunod pang mga araw. So, sabi nga ng 1 John chapter 5 verse 14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Dapat kilala po natin ang ating Diyos. And even sa Isaiah 40 verse 31, waiting on the Lord renews our strength. Renew ang ating kalakasan. So, dapat po as we wait sa ating Panginoon, dapat natin? We should trust Him, we should seek Him, we should have this prayerful attitude, and ito pong mga bagay na to. And of course, yung dapat kilala po natin ang ating Diyos 100% fully. Magkakaroon po ng katahimikan sa ating isipan, sa ating puso, at magkakaroon po tayo ng tunay yung katatagan ng ating pananampalataya. As we wait patiently sa Kanyang kalooban sa ating buhay. As we wait patiently sa ating
Diyos na kumilos para sa atin. So sometimes we might feel na hindi nga kumikilos ang Diyos sa atin. We might feel, pero yung kanyang mga kasagutan as we wait for Him is the best for us. Yung timing ay best for us. Yung kanyang gagawin is best for us. So ulitin ko po, bago po tayo magtapos sa umagang ito, ano ba yung attitude natin as we wait upon the Lord? Ano ba yung dapat natin mayroon tayo na dapat magkaroon ng mga ugali, mga attitude natin as we are waiting sa pagkilos ng Diyos sa atin? Number 1 is we should trust Him fully. Number 2, we should seek Him. And number 3 is we should have this prayerful attitude. And number 4, we should have an expectant heart of what God will do for us sa ating buhay. So nawa po ay naunawaan natin at nagkaroon tayo ng mga idea upon waiting sa ating Diyos, sa kanyang kalooban sa buhay natin. So sa lahat po ng ating tagapakinig, ako po ay patuloy na nalangin para sa atin na maunawaan po natin ang salita ng Diyos na nag-i-encourage lang sa atin to really seek Him more, ask Him for His presence sa ating buhay. So nawa po ay napagpala tayo sa umagang ito sa ating pakikinig at panonood. So tayo po ay manalangin. Aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong salita na aming napakinggan Panginoon. Tunay nga Panginoon, ikaw ay buhay, ikaw ay kumikilos at ikaw ay palaging on time sa iyong kasagutan sa pananalangin ng bawat isa Panginoon God. Lord, muli po patuloy Panginoon God, tinataas sa panalangin ang lahat ng nakapakinig at lahat ng manunood pa Panginoon God. Lord, I pray, ask God of your presence be upon them as they trust you, they seek you, Lord God. Lord, yung kanilang pananalangin ay patuloy Panginoon Lord God na inaalay sa inyo Panginoon. Salamat po o Diyos muli anuman yung kalooban mo Panginoon sa buhay namin Panginoon sa maghapon at sa mga susunod pang araw. Ito po ang the best para sa amin Panginoon God. We should have this right attitude Lord God upon waiting sa iyong pagkilos sa aming buhay. Muli po, Diyos, pagkakatiwala ko sa inyo, even yung mga kamanggagawa ko, Panginoon, mga pastoran, Panginoon. Lord, I pray, O God, na nawa ay nasa mabuti silang kalagayan, mayroon silang kalakasan pisikal at lalong-lalo ng kanilang mga spiritual na buhay, Panginoon, ay palaging matatag sa inyo, Lord God. Salamat po, O Diyos, muli sa programang ito na ginagamit mo, Panginoon, para daluyin na yung salita every morning, Panginoon, at sa lahat ng nangaupo dito, Panginoon, para bahagi ng yung salita, Panginoon God. Lord, salamat po, Panginoon, that you have been using, Lord God, yung mga tao mo, Panginoon God, to share the word, Lord God. Salamat po, Panginoon. Muli, mahayag ka, Panginoon, sa programang ito. Biyaya sa pagkaaga at patuloy ka, Panginoon, Lord God, na may taas, Panginoon God. Salamat din po, O Diyos, sa radio station na to, Panginoon God, na ginagamit mo, Panginoon, Lord God, para maging pagpapala, Panginoon, sa mga tagapakinig, Panginoon God. Muli po, napakadakila mo, napakabuti mo. Ikaw ang patuloy na paglingkuran at may taas ang iyong pangalan. Salamat po, Ama. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, good morning po sa lahat at susunod na po ang Kakampi News Network. So, sa mga magpalang umaga po sa ating lahat.